Let's go! Yan. Anong floor na? Fourth. That's fourth floor. Ng paghihirap para sa aming kaligtasan, samahan mo po kami sa pagpupulong na ito. Hinihiling namin ang iyong pagpapala sa lahat ng gagawing paghahanda at pagpapahayag ngayon. Naway maging daan ito upang gabayan ang aming mga kapatid patungo sa mas malalim na pananampalataya, pag-asa at pakikiisa. Ikaw na nabubuhay at nagahari kaysa ng Ama at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Panelists for today, kasama natin siyempre ang City Mayor of Manila, Honorable Mayor Francisco Moreno Timog Lumagoso. Still waiting po tayo from MPD, pero sa ngayon kasama po natin ang mga parochial vicars ng ating Catholic Church. We have Reverend Father Robert Arellano. Kasama rin po natin isa sa mga parochial vicar ng ating Catholic Church. Kasama po natin si Reverend Father Jonathan Monica. At syempre, ang ating rector at parish priest ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, andito po si Reverend Father J. Licuana. Okay, maraming salamat Brother Otep, at ngayon naman atin pong ipakikilala si Reverend Father Robert Arellano, LRMS spokesperson po ng Nazareno 2026 for the general presentations para sa ating Nazareno 2026. Magandang hapon po sa inyong lahat. At malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ako po si Reverend Father Robert Arellano, LRMS, at kagaya nung nakaraang taon, ako pa rin ang naging spokesperson para sa ating pagdiriwang sa Nazareno 2026. At narito tayo sa araw na ito upang sagutin ang dalawang mahalagang katanungan. Ano ba ang mga mangyayari o magaganap sa ating pagdiriwang at ano ang ating mga inaasahan? Alam po ninyo, taon-taon ang simbahan ng Quiapo ay dinudunog ng mga tao, hindi lamang upang masaksihan kung ano ang nagaganap dito. Subalit ang mga tao pumupunta sa Quiapo, dala-dala ang kanilang mga pangarap at panalangin sa buhay. Ito ay paraan at pagpapakita ng kanilang masiting pagmamahal sa ating Panginoon. At nagaganap ang makasaysayang tagpong iyon dito sa Quiapo, sa lungsod ng Maynila. Kaya nga po, patuloy pa rin tayo sa pag-anyaya sa bawat deboto at sa mga taong nais makabahagi ng ating pagdiriwang na tuloy-tuloy pa rin ang ating debosyon na ating ipinapakita sa pamamagitan ng translasyon at isinasagawa, nagpapatuloy hanggang sa ating pagdimisyon. Dahil naniniwala kami na ang kaganapang ito hindi lang natatapos sa posisyon o sa pagdiriwang tuwing ikasyam ng Enero, kung hindi pagpunta natin sa ating mga bahay, sa ating komunidad, dito nagaganap ang tunay na laban. Dito ipinapakita ang ating misyon. Para sa taong ito, tayo ay patuloy na nagkakaroon ng iba't ibang mga gawain. At sa Nazareno 2026, ito po ay nakapaloob sa 10 araw mula ni December 31 hanggang kapistahan ikasyam ng Enero. At ang aming layunin, lagi namin sinasabi, palalimin ang debosyon kay Jesus Nazareno, hindi sa ribulto. Pagsampa, hindi pagsampa. Ito yung malawakang panawagan namin taon-taon. Dahil kung inyong mapapansin, nagkakaroon ng maraming pagbabago taon-taon para sa ikabubuti ng bawat isa. Kung inyong mapapansin, magbigay tayo ng halimbawa mula sa dating pagdiriwang, ito ay ating tinatawag na translasyon, ngunit ngayon, ito ay tinatawag nating Nazareno.
Dati, tinatawag natin ang imahen ng Black Nazarene, pero ngayon, pinatutungkol natin ito bilang Jesus Nazareno. Kaya nga taon-taon, tayo ay nagkakaroon ng mabuting pagbabago para sa ikabubuti ng bawat isa. At ang aming dalangin, ang palalimin ang debosyon kay Jesus Nazareno, ang pananampalataya sa nag-iisang Diyos, Diyos na banal at makapangyarihan. Kaya ang tema natin para sa taong ito, dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Hango sa John 3 verse 30, na ang ibig sabihin dito, kagaya ng mga daang taong panawagan namin, ang tunay na sentro at bida ng selebrasyon ay si Jesus Nazareno at hindi ang mga deboto. Ang mga deboto sa pagpapahayag ng ating pananampalataya, tayo ay nagpapakumbaba upang iangat ang tunay na makapangyarihan, ang tunay na sa atin ay magliligtas. At yan ay walang iba kung hindi sa Jesus Nazareno. Kaya ang aming malawakang panawagan din, naway sa pagdiriwang natin ng Nazareno 2026, ang tunay na makita, ang tunay na maramdaman ay ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At hindi ang mga taong nakasampa, hindi ang mga taong umaakyat, kundi ang mga taong sumusunod sa alituntunin ng simbahan at higit sa lahat, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, patuloy ang ating misyon na ipagdiwang sa pamamagitan ng banal, maayos at ligtas ang kapistahan ni Jesus Nazareno. Tatlong mahalagang salita: banal, maayos at ligtas. Hindi lang po ito simpleng salita na aming hinango. Sa bawat salitang po iyan, may mga nakapaloob na hanay at institusyon para masiguro na ang ating misyon ay ating maaabot. Magbigay tayo ng halimbawa. Banal. Sa likod ng salitang banal, nandyan sa loob ang mga grupo, ang simbahan ng Quiapo Church upang mapanatili ng ating pagdiriwang ay magkaroon ng tunay na pagpapahayag ng pananampalataya. Sa usaping maayos at ligtas, naririto ang mga hanay mula sa unit ng ating pamahalaan, ang ating mga volunteers, both private and public, men in uniform, local government, na nagtutulungan para sa iisang diwa, maging maayos at matiyak na ang bawat isa ay ligtas sa pagdiriwang. Kaya nga, sa mga sandaling ito, nais naming ibahagi sa inyo sa 10 araw na pagdiriwang ng Nazareno 2026, may 3 pangunahing activity area na kung saan magaganap ang iba't ibang selebrasyon o yung tinatawag nating pagdiriwang or activities. Meron tayong mga pagdiriwang na ginaganap dito mismo sa loob ng Quiapo, sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Meron din tayong gawain sa Quirino Grandstand at yung ating traslasyon na mamaya po ay ipapaliwanag sa inyo ang ruta po natin. At sa atin pong nakikita dito, sa loob po ng simbahan ng Quiapo, dito po ay magaganap pa rin po ang ating Thanksgiving procession. At ito po ang mga petsa, no? Sa December 31, 2025, ito po ay Wednesday, ang Thanksgiving procession po natin, ang assembly. Usually ito po ay nagaganap sa December 13, yung 12 midnight, pagputok ng December 31, bilang tanda ng ating pasasalamat sa mga grasya at biyaya na ipinagkaloob sa atin ng mahal na Poong Jesus Nazareno. January 2 to 6 ay magaganap naman ang mga barangay visitation na kung saan ang mga pari dito sa Quiapo Church, nagkakaroon tayo ng mga misa sa mga barangay na nasasakupan ng ating parokya. At pagdating naman sa January 3,
ito po ay Sabado, sa ganap na 1:30 p.m. ay magaganap ang replika at standard de blessing. Ito po ay isang araw lamang at kagaya last year, ito po ay magaganap sa Quezon Boulevard. At pagdating po ng January 7, ito po ay Wednesday, magkakaroon po tayo ng final press conference sa ganap na 9:00 ng umaga. At sa hapon naman po, ang pabihis sa Poong Jesus Nazareno. Pagdating po ng 8 ng Enero, patuloy pa rin po na magaganap ang mga misa nobenaryo. At ito po ay magsisimula dito sa loob ng simbahan sa ganap na 3 ng hapon. At tuloy-tuloy po ito hanggang 11 ng January 9. Ito po ay sa loob ng ating simbahan. Pero ang ating pong Vigil Mass, na January 8 pa lamang po, ay nasa Quirino Grandstand na tayo. Pagdating po ng alas 12, ay magaganap ang ating Misa Mayor. At ang ating Misa Mayor ay pamumuluan ng Lubhang Kagalang-galang ang dating pura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, Most Reverend Rufino C. Sescon Jr., ED, Bishop of Banangat, Bataan. At ang ating pong troop sending ay magaganap January 7. Ito rin po ay ang misa para sa ating mga volunteers at ang simula ng ating pahalig. Sa January 8, Lunes, magkakaroon ng band parade, may panalangin sa takip-silim, at kagaya ng aking nasabi, magkakaroon ng programa at pagdating ng alas 12 ay ang Misa Mayor. Ngayon po, para naman sa ruta ng ating traslasyon, ay tatawagin natin ang ating kapatid na si Kuya Alex Irasca para ipaliwanag sa atin ang ruta para sa ating traslasyon. Magandang hapon, Mayor, ang ating mga kapatid sa pamumunan ni Father Jake ng ating pura paroko at sa mga kapatid sa media. Ang ating pong Fiesta 2026 ay gagamit po ng kaparehas na ruta simula po ng matapos ang pandemya. Ito po ay ang ruta na dumadaan ng Ayala Bridge. Tulad po ng mga nagdaang taon, ito po ay dadaan ng 3 parks and plaza. Ang Luneta, ang Plaza del Carmen at Plaza Miranda. Ito po itong flashpoint na ating tinitingnan. Tatawid din po ito ng 7 tulay. Ang tulay ng Ayala, Palangka, Arlegui, Carcer, Raon Extension, Guzman, at Hidalgo. At dadaan din po ito sa isang underpass sa Quezon Bridge. Sa kabuuan, ito po ay dadaan sa 18 national and city roads. Mula po sa ating Quirino Grandstand, ito ay kakanan ng Katigbak Driveway. Dediretso po ito sa Padre Bumbos, kakanan ng Ayala Boulevard. Tatawid po ito ng tulay ng Ayala. At pagtawid po ay kakaliwa ng Carlos Palangka. Kakanan ng Quezon Boulevard Service Road, kakanan ng Arlegui, kakanan sa Fraternal. Ito po yung unang masipit na kalsada na ating papasukin. Kakanan ng Vergara, kakaliwa ng Duque de Alba, kakaliwa ng Castillejos, kakaliwa ng Parnesio, at lalabas ulit ng Arlegui pakanan papuntang Legarda. Pagdating po ng Legarda, ito po ay kakaliwa at kakaliwa muli sa Concepcion Aguila. Sa dulo po ng Concepcion Aguila, naroon ho ang tulay ng Carcer at doon po tayo kakanan. Matapos po ng maiksing kalsada ng Carcer, tayo ay kakanan sa Hidalgo. Sa main MLQU po ito. At aabot na ho tayo sa Plaza del Carmen para sa ating tradisyon na dungaw sa simbahan ng San Sebastian.
Matapos po ng Dungaw, tayo ay kakaliwa sa Bilibid Viejo, kakaliwa sa Hilpuyat o Raon Extension, kakaliwa sa Guzman, at kakanan sa Hidalgo, patawid ho ng tulay ng Hidalgo. Paglabas po ng Quezon Boulevard, tayo ay kakaliwa sa Service Road, kakanan sa Palangka sa ilalim ng underpass ng Quezon Bridge, malagpaso ng Quinta Market, tayo ay kakanan sa Villalobos, hanggang makarating po tayo sa Plaza Miranda, papasok ng simbahan ng Quiapo. Sa kabuuan, ito po ay umaabot ng 5.8 kilometer. May pakiusap po sana kami sa ating mga kapwa devoto na pananampalataya na ang naturang 7 tulay ay ingatan natin. Hindi po ito dinesign para sa standby ng mga tao. Sana ho ay walang naka-standby dito habang wala pa ang posisyon. Kasama na rin po rito ang Quezon Bridge kahit hindi ho ito dadaanan dahil sa ilalim nito dadaan. Ang Ayala Bridge po, pinakikiusapan ho natin ang lahat sa Ayala Bridge at ang mga approaches ng kalsadang ito sa May Casal, Legarda, Carlos Palan. Ano kung maaari ay huwag sana natin salubungin ang andas sa pagbaba ng Ayala Bridge at mag-abang na lamang tayo sa kanto ng Quezon Boulevard o Concepcion Aguila. At kung gusto nating sumama sa posisyon pagbaba ng Ayala Bridge, sana po ay sa likod tayo ng City Hall Manggaling o sa Ayala Boulevard. Sa mga kalsada po ng maliliit na Arlegui, Fraternal, Vergara, Duque de Alba, Castillejos, Parnesio, Concepcion Aguila at Carcer, pinapakiusapan po natin ang mga mamamasan, ang mga devoto at nananampalataya na hindi naninirahan sa loob ng mga komunidad na ito, na sana ipaubaya na lamang natin sa kanila na mga naninirahan dito ang loob ng komunidad at pangangasiwa dito. Sana po ay hayaan na lamang natin ang mga ihos at balangay na may naitalagang mga siwa sa pag-usad ng andas sa mga kalsada nito upang bumilis po sana ng bahagya ang ating posisyon. Ang lahat po ng kalsada within the route along the adjacent road ay isasara sa lahat ng uri ng kalsada, liban na lamang po ito sa mga sasakyan na ginagamit for official and emergency use. Bubuksan po ang mga naturang kalsada sa ating ruta matapos po itong madaanan at malinisan ng mga nakasanayan ng basura sa kalsada. Sa pagpasok po sa ating simbahan, pinakikiusap po ang lahat na ang daanan po lamang natin ay sa Carlos Palangka at Villalobos. Kung kayo po ay may mga dalang gamit, pinapakiusap po namin ang sana ay maunawaan ninyo na kayo ay dadaan sa mas mahigpit na security measures na gagamitan mo ng mga baggage scanners. Ang nakakis na po nating pagpupugay o pahalik sa Ross Boulevard na sa grandstand ay dadaan sa Ross Boulevard via Calao Extension. Para po matiyak na ang mga naturang ruta ay naaayon at ligtas sintomas po ng sipon, ubo, LBM, sorto, ipinapakiusap po sana namin na huwag na muna tayong sumama. Sa pagpupugay, pinapayagan po natin ang pagpahid ng panyo, subalit sana wala na po muna hahalik. Sa pangangalaga ng peace and order, sana po pinapakiusap namin sa mga nagtitinda, yung ating po mga ambulant vendor, na sana wala ho kayo sa ruta, wala ho kayo sa immediate vicinity. Doon na lamang po sana kayo magtinda sa mga peripheral road upang wag po tayo makaabala sa ating posisyon. Pinapakiusap sa ating mga balangay, sa ating mga hooded jacket, ng payo dahil makakasakit po ito at mga selfie stick. Pinapayagan po ang pagdala ng transparent jacket at transparent na plastic bag para sa ating mga dumi. Para po sa kabuuang kondukta ng prosesyon, pinapayagan po ang pasanan, ang paghila ng lubid, ang pagsalya, ang pagpahid ng panyo o tuwalya, ang pagsampa sa likod kung saan nandun po ang krus. Subalit, pinakikiusap po
mahigpit pong pinakausap na sana ay wala nang sasampa sa ating andas. Bilang pagpapatuloy po, ang aking bagong andas ay katulad pa rin po ng andas nitong nakaraang 2 taon. Ang layunin po nito ay maibalik ang nakakisnan sa mga nakaraan ng panahon na bukod tanging ang ating mahal na Senyor lamang ang nakikita at hindi ang mga iyo sa deboto na nakatakip dito. Nakakatuwa po na sa nakalipas na 2 pagdiriwang, mas marami pong deboto ang nasiyahan sa pagbabago ng andas, kaya ito po ay patuloy nating pinapaunlad. Sabi nga po, ito ay nasa proseso ngayon ng work in progress. Ang bago po sa ating andas, dati po ito ay may 3 malaking gulong lamang, ngayon po ito ay ginawa ng 4 na gulong, na parang na puro gawa po ito sa gulong ng forklift. Dati po ito ay meron lamang timon para igiya ang andas. Ngayon po ay meron na po itong manibela kagaya ng isang normal na sasakyan. Patuloy ho namin pinauunlad ang ilaw, ang CCTV for monitoring, ang sound system at ang ventilation para ho maayos natin ang moisture. Para po sa Ating mga bisita, nabibisita po sa lungsod ng Maynila. Tawagin po natin ang Mayor ng Maynila, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Good afternoon sa ating pong mga samahan sa media na narito at makakatulong ng simbahan na maimpormahan ng maayos ang ating mamamayan. I would like to also recognize Reverend Father James Lipuanan, Reverend Father Jonathan Moica, Reverend Father Robert Arellano, and the Manila Police District, to the city government officials who've been working hand in hand in the past days with the leadership of the church, ng ating Quiapo Church. Kami po ang inyong pamahalang lungsod. Kami po kung ano yung aming naitutulong sa maliit naming kaparanan bilang pamahalaan, lokal na pamahalaan, ay siya ulit namin ibibigay sa pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno sa 2026. Kaya po kami na parito upang patuloy na maiparamdam sa ating mga kapatid sa buong Pilipinas. As we all know already na marami talagang dumadapo sa Quiapo sa araw ng kapistahan, hindi lamang mga taga Maynila, hindi lang taga Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung mga deboto talaga, maraming karanasan, personal experience sa pagiging deboto sa Jesus Nazareno dito sa simbahan. So muli, ito ay mga paunang paalala na nabanggit kanina. Kung may pagbabago, katulad din na nabanggit, ay meron pa tayong susunod na press conference a few days before that. But for now, as presented, yun po ang mga planong susundin, gagawin ng pamahalaan, gagawin ng simbahan, at iniikayat ng mamamayan at deboto ay sundin. Muli po, maraming salamat at magandang araw. Maraming salamat sa ating Mayor ng Maynila, si City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Okay, ngayon naman po ating bubuksan para sa ating mga kaibigan ng mga media na nandito. Pwede na po tayo magtanong kung meron kayong mga gustong linawin o mga questions. So per media, per reporter, isang question po muna bago yung follow-up. Pagpili natin yung mga lahat. Yung lahat na gusto magtanong, yeah, one question, state nyo lang po yung name and your media entity, kung taga saan po kayo, and yung mahal na mayor dito po sa unahan sa ating mga panelists. Sino po ang unang matapag na magtatanong? Ang question na yan. ABS-CBN.
Mukhang wala na magtatanong dahil maliwanag na maliwanag. Your name and Pakita na po kayo. Name and word na lang po para acknowledge po. Pa-expect po sa atin na Sir Alay sa Father Robert. Good afternoon, ladies and gents. Kasi po from ABS-CBN. Siguro since wala po dito or wala. Brigadier General Abad sa LPD. Para lang po yung sa deployment ng police natin or Sige po. madadalhin ba Mayor. But at the same time, siguro po sa part naman ng church. Tatanong daw. Though, Tatanong. paano pang sabihin Ay, magtatanong ba yan? Na could be same number or mas mataas pala. Urahin mo. 8 million po. No? So, possible po pang masurpass yung number. Thank you po. Sir, Well, Pakibura nga. una, General Abad and the yung naman sinabi ko. men ano and yun? women uniformed personnel of Abot Manila lapit. Police District were part of the planning and interaction and engagement with Kasi the inabot leadership lang. of the church. So they know already and most of the MPD naman, kung Manila Police District, praktisado naman na tumulong ang ating mga deboto by your city government and the church. in additional, okay, may question pa po. Jemmy. Bago ko makalimutan na kanina kasi na napansin ninyo, no? Although talagang ang drone ngayon mabilis na nabibili or accessible, no? Yun nga ipinakikisuyo na hanggat maaari hayaan na natin ang PNP. Now, the challenge is paano kami magkakaroon kung kami sa media ng aerial shot, no? Meron naman ho din ng lungsod ng Maynila. I'm going to direct today, Director Arnel Angeles, for you to access our command center in MDRRMO, Manila City. So that you will have aerial view, live feed, and pictures, aerial pictures of the event. Para naman hindi na kayo, baka kasi hinga kayo ng desk ng ganong shot. So at least you will have a copy of those shots that needed. And in fact, I will direct Director Arnel Angeles later after this is pwede kayong tumusok sa amin. So to the network, radio, television, pwede nyo tusukan yung sistema namin at papayagan namin kayo. That goes to the network and radio. Okay, maraming salamat, Mayor. At any questions? May mga pahabol pa po ba? Mamaya nila nagbibigay. Meron na po, Marivargas ng DCWD. Expected po sa araw ng translasyon, magpapatay po ng signal sa cellphone. Ano po ang mensahe ninyo? Paalala po, lalo na po sa mga negosyante. Siyempre, hindi po mapipilit kung ano po yung facility na maapektuhan at maaari po kailangan ng technology. Paalala po sa lahat, mula sa ospital, saan po may mga mahalagang aktibidad sa naturang araw po. Salamat. Well, we don't want to send those type of action plan going to be done by our security force. No? But based on our experience, year on year, may nangyayari minsan nawawala ng signal. So, one, bring extra charger so that yung inyong mga telepono ay kung hinahanap kayo ng inyong mga pamilya, at least you will have a chance to call or text them, update them kung nasaan kayo sa Maynila at the time. Maybe kasama kayo sa translasyon or maybe nasa gate lang kayo. But yes, just be aware of your situation and inform your loved ones na kayo ay nandito sa kapistahan. Okay, thank you, Jeremy. Next question. Meron po bang katanungan ko from other media? Okay, go ahead. Connected also from the choir.
Ay, sandali. Before in-acknowledge natin, next ka sir, in-acknowledge natin yung isang Okay. Raise your hands muna then we'll acknowledge Your next, Ray. Next po ikaw, sir. Sir, sige, go ahead. Clarification. Ian Laki Lapit po. ka lang sa microphone, sir. Good afternoon po. Ian Laki po of Philstar lang po. Anyone can answer naman po. Clarification lang po. Kasi sabi kanina, bawal yung pahalik. Is it prohibited po or discouraged lang? Bawal ba yung pahalik? Bawal daw yung Or pahalik. discourage? Holidays, holidays kami. Bukas pa rin po ang ating pahalik, pero kagaya ng sinabi po natin, kailangan po tayong mag-ingat. So kailangan natin gumamit ng mga hand sanitizer, kailangan maglinis ng ating mga kamay, at kung sakaling tayo may mga nararamdaman na, ay huwag na tayong tutuloy sa mga activity area dahil ito ay mapanganib. Pero hindi po natin pinututol yung pagulang pahalik sa Quirino Grandstand. Tuloy-tuloy pa rin po ito, kaya lang ang ating panawagan, iba yung pag-iingat. Thank you po. Okay, bilisan na po tayo ng mga magtatanong. At sa mga gusto pa magtanong, magpalista na kayo. Okay, sunod natin mula sa GMA7, si Christian Bagat. Si Eric. Sorry. Basta binigay. Walang sinabi. May flu symptoms, huwag na muna sumama. Can you expound on that, sir? Tapos, yun dun ba, hindi ba sir permission ko yung sumama, pwede ba mag-mask na lang, alcohol? We encourage also pala wearing mask dun sa iba, sir. Yung sinabi natin, kung may mga sintomas na nararamdaman, ang sinasabi natin, please discourage for the reason na baka makaawa. Pero ang tunay na nakakaano dyan, yung may taong nararamdaman. Di ba, alam mo ang iyong body system. Kung alam mo na ito ay mapanganib na para sa iyo, definitely you have to take in consideration the common good of all. So meron din naman tayong mga stations, meron tayong mga Red Cross, mga volunteers from different medical team. Pwede po muna kayong magpakonsulta para magkaroon kayo ng mga expert advices, no? But definitely, kahit na nag-iingat pa nga rin nga, kahit nagkakaroon tayo ng face mask, paano kapag ikaw ay pumasok na sa isang masikip, no? Mainit. Paano kung nag-aggravate ang sitwasyon mo? So, we are not, hindi na natin nakukonsider yung common good ng lahat. Kaya ang panawagan namin, kung sakali, no? Na may kayong nararamdaman na ganito, meron tayo sa mga paligid natin na mga units or areas, medical team, pwede kayong magpakonsult at sa sarili na rin ng mga deboto. Kung alam nyo ito ay magiging mapanganib para sa kabutihan ng lahat, pwede na lang po tayong mag-monitor through our social media networks. Okay, thank you so much. A little about technical naman ang question ni Christian Bagat ng GMA7. Magandang hapon po. Para po kay Mayor at saka kay Kuya Alex po. Kay Mayor po, for clarification lang po, tungkol dun sa out na mga aerial shot, pwede po ba yun yung nakababad kami? O to out? Kasi naka-online din kami ng dire-diretso po ng preparation. We have available cameras all over the city, and the command center is located in City Hall. You can send your technical people that goes to ABS, GMA, TV5, all network para naman na meron kayong magandang visual on the said areas. So generally, based on my experience, well covered yung linya. Well covered yung linya na yun. So kung meron mga blind corner, very minimal. But generally, you'll see the entire street at medyo mataas naman yung shot. Kung magdo-drone kami, we will coordinate with the PNP and we'll give you and send you also a copy
of that drone because the city of Manila has its own drone also. Ginagamit namin. Pero just a matter of following the same rule, we, as much as we can, we restrain from using our own drone. I would rather have the PNP's drone to be utilized para less confusion on that particular day. But then again, kapag ordinary ka magagamit. Saka pwede kayo, at itong if there's one good thing about this we are talking right now is pagkayari ko nito, sabihan ko na si Arnel para sa mga request ng lahat ng istasyon. Kay Kuya Alex po, magkakaroon po ba tayo ng limit ng para sa ID pa rin at sa CarPass? Kagaya po ng ating nakasanayan, maglalabas po ang media po ng simbahan, pass ng mga ID sa proseso. Kaya po pakiusap natin dyan, sana ay maaga ninyong masumite yung mga pangalan ho ng mga technical personnel na inyong isasama. Actually, kung nagtatakaw kayo, bakit dahil pinaaga to, para ho mas mapaaga rin naman natin magawa ang mga dapat nating ayusin, para ho kung may mga makita tayong problema sa proseso ay magawa pa natin ng solusyon ng mga Thank you po. Thank you, Mayor. Thank you po. May connection din po yan sa IDs for coverage sa stasyon. Mamaya, after the press call, pwede kayong lumapit. Isa-isa lang po, huwag yung pagkaguluhan po yung ating staff. Nandyan po sa may pintuan. So, nandyan po yung video form, pwede ng form, na pwede nyo i-fill up. I-xerox nyo muna po sa inyong opisina. Isang kopya po bawat isang network. Then, kung ilan po i-accredit na media na ililista nyo, isibigay nyo lang po sa staff natin dyan sa Radyo Veritas at dyan po sa may pintuan. So, pwede pa kayong mag-fill up po dyan. Yes, sir. May pahabol na po ako kay Kuya Alex. Kailan po yung pwedeng mag-set up? Quirino at saka kaya po. Thank you po. Yung sa Luneta, once na matapos yung regular na New Year event doon, pinapayagan naman ng Director Romero na para makapag-set up. Siguro mag-usap na lang tayo sa proseso ng kailangan. Yun nung sa Plaza Miranda, matapos nung ating replica blessing, ay pwede na ho kayo magsimula mag-set up. Thank you po. Thank you. Thank you so much, Christian. At wala naman sa RMN, si Jairus. Father Robert kay Sir Alex po. So expected po ba natin ngayon na hindi naabutin ng madaling araw yung mga transitasyon po kasi may mga upgrade na salas gaya ng mga Manila na po. Tsaka dahil na rin po sa pag-ipit sa pagsasal mga devoto. Alam niyo po, taon-taon na tatanungan yung oras kung magiging maiksi na po ba, kung magiging maayos. Ito po yung pangunahing layunin natin lahat. Kaya nga rin po tayo nagkakaroon ng mga media briefing para tulungan po kami sa information dissemination. Ayan po yung target natin. Sa lalong madaling panahon, maibalik ang Nazareno dito sa simbahan ng Quiapo. Pero minsan, kahit anong paghahanda natin, hindi natin makontrol because of the external factors. Kagaya ng mga taong pupunta, mga deboto na bagaman tayo ay taong-taong nananawagan na huwag sumampa, patuloy pa rin sumasampa, ito yung nagiging balakid sa pagtagal. Ito yung mga bagay na hindi na natin nakokontrol kapag tayo ay nandun na mismo sa araw ng trastasyon. Kaya nga, malaki ang inyong maitutulong ang ating mga media partners upang sabihin sa mga deboto na ang tunay na pagsasagawa ng ating debosyon ay hindi makikita sa pagsampa, kung hindi sa pagpapaubaya na ang iaangat natin ay sa Jesus Nazareno at hindi ang ating sarili o mga katawan. Bakit lagi namin sinasabi? Kasi taon-taon, hindi naman lahat ng tao umaatin ng traslasyon. Yung iba, marami matatanda, mga bata, may sakit, gustong makita ang pagdaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Paano kung puro tao ang umiilalim at tumataob na sa Nazareno?
hindi nakikita ng mga matanda at may sakit ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga kung ang bawat isa ay magtutulungan at susunod sa mga alituntunin ng simbahan, makakasiguro po tayo magiging mas mabilis dahil ito po ang pangunahing layunin ng bawat isa sa atin. Hindi lang mabilis, kung hindi maging ligtas sa bawat isa. Technical, pinaayos natin tuwi-tuwi ng angkas para mas maging magaan at maayos ang ating pangangasiwa ng posisyon. Yung pong transformation nito mula sa tatlo, ginawa natin 4 na tulong. Sa aming pong pag-aaral ay makakatulong para mas maging magaan na itula o isarya ang ating angkas. Maaari rin maging dahilan yan para bumilis ang ating posisyon. Pero may mga kinukonsidera tayo para hindi natin talaga pabilisin ang daloy ng andas. Pag tayo ay tumatawid ng tulay, talaga pinipigilan natin ang pagtakbo ng andas na huwag dumugos pababa ng tulay. Talaga as much as possible, talagang bawat sentimetro lamang ang ginagalaw natin yan. Dahil pangunahing konsiderasyon natin yan ay yung seguridad ng mga nasa harap ng mga kapwa natin dito. Sa mga panahon noong may mga stampede, may mga natutumba sa harapan ng andas, talaga pinapitigil natin ang pag-usad ng andas para matulungan muna yung mga nasasaktan sa harapan na makatayo. And sa proseso ang ultimong layunin natin dito ay hindi naman bilangin o sukatin yung bilis o tagal ng buong posisyon. Ang mas importante yung sana dito na ating pinagtutulong-tulungan ay kung paano matitiyak natin na ang buong pagdiriwang, ang buong posisyon ay magiging ligtas at wala tayong masasaktan. Kahit abutin tayo ng 24 oras dito, ang pinaka-importante sana mairaos natin ang pagdiriwang ng banal, ligtas at maayos. Okay, maraming salamat. At isunod po natin mula sa TCMM, si Bert. Bert Dizon po from TCMM. Ask ko lang po si Sir Alex. Nabanggit po natin yung modification doon po sa andas. Opo. May any modification po ba tayo? Doon naman po sa taling gagamitin. Kasi the usual po sa pag-cover namin ng Nazareno, yun po ang laging napuputol kapag nagpo-position. So may any modification po ba tayo gagawin? At ano na lang po yung paalala natin sa mga, kasi yung meron pong mga nagpuputol talaga, ano po ang paalala natin sa wala naman tayong magagawa. Talaga na puputol ko taon-taon. Pero pinapakiusapan sana natin yung mga kapwa natin ni Boto na kinakagat yung ating lupit. Kung nagugutom mo tayo, baka meron na ihahayin si Mayor na pagkain dyan. Yun talaga kainin natin. Pangalawa, kung talaga ginagawa remembrance meron nga ako sa bulse nung kung talaga puputol, may itinalagaan na po tayo ng mga ihos na may naka-standby na replacement. Kung maputol ko yun, may pamalit na ho tayo. Meron na rin ang gamit sa ilalim ng andas para humabilis na maputol yung pinakaharapan ng bukid. Sana po ay makatulong din itong pagbabagong ginagawa natin, paghahanda, kung sakali yung maputol ng lupit. Talaga ganun na to, taon-taon yung dalawang lupit na puputol. Okay, maraming salamat, Bert Dizon mula sa TCMM. At sunod natin ang ating isa pang magtatanong mula sa Rimate naman, si Joselia Dumenter. Hello po, good morning. Hello po. Sige po. Kay Mayor po, susukat ko lang po yung tanong ni DCWB kanina, yung sa signal jamming po kasi kung gaano kalawak kasi kaming mga nasa media, hirap po kami mag-live, hirap po kami mag-send ng mga stories. So gaano kalawak po yung sakop na maapektuhan yung signal jamming? How I wish I can share you some that type of information. But just for the sake of everyone, I would rather not share such technical information.
But rest assured, katulad ng nabanggit ko nga, para naman na kung halimbawa hihingan kayo ng desk ng content, static and moving content, inaalay ko yung MDR na rin natin na gawin ninyong extension ng inyong work area or field work area ng magaang, maayos at opisyal ninyong kukuha. In fact, pag kayo tumusok doon, based sa karanasan ko sa DCMM, dati noong Vice Mayor ko, at saka sa GMA7, pag tumusok kayo doon mismo sa estasyon ninyo, sa radio station ninyo, nakakakuha ng autodesk lang yan. Ngayon, dati kasi Camplify. Ngayon, autodesk lang. So, these are the things that we are going to open up for your convenience and comfort. And at least generally, medyo maiwasan natin yung isang posibleng gamitin naman pagkakataon ng mga ilang individual. Thank you, Mayor. Sa papunuan naman po ng simbahan. Father, yung hindi naman lingid sa atin yung crisis ngayon dito sa bansa. Ano pong paalala o babala sa mga gustong mag ng gulo? Samantala. Isabay sa dami ng tao. Yung aming panawagan nga, ang ating layunin ay maging banal, ligtas at maayos ang ating pagdiriwang. So ang panawagan talaga namin ay makipagtulungan at sumunod sa alituntunin ng ating simbahan. Sa mga nangangahas na manggulo, sana wag na po, no? Sapagkat hindi ito makakatulong. Ang panawagan natin dito ay kaligtasan ng lahat. Hindi natin alam kung sino itong mga taong ito, sino yung mga grupong ito, pero mali nating tinututulan ang anumang bagay na makakasira, makakahadlang, at magbibigay panganib sa ating mga deboto, mananampalataya, at sa bawat isa sa atin. Thank you so much. Okay, thank you so much, Father Robert. Siguro last 2 questions, ano? We will accommodate 2 questions. Tagal ng LC. Sino na si Sir na kanina? Ladies first. Oh, ladies first. Same sa Kay Mayor Escola, sir, kasi parang next activity na binanggit kung tama yung recollection ko. November 25, sir, meron kayong parang ngayon na parang inspection sa Rota. Sir, tanong ko lang kung baka ngayon palang meron na kayong parang advice sa mga dadaanan ng mga bahay, sa mga establishment, sir. Baka ngayon palang, although magpapas ko kasi so kunyari nagtitinda ka, talagang lalabas mo yung panira mo. Pero yun po, thank you, sir. Good observation. Yes, usually, pag may mga malaking activities, a week before, through Manila Public Information Office, tinutulungan na namin yung mga institusyon, whether an organization or church event, or anumang malaking activities, including government, national government infrastructure project. Yes, a week before, mananawagan kami, halos everyday mananawagan kami, and we're going to share data, ano yung mga road closure, at alin yung mga pinagpapawal. Now, to be ahead, ito i-announce ko na. Dito ko na i-announce ngayon para malaman kapag kaya at handa na rin yung ating mga naghahanap buhay. With regard to your second question. On 7, 8, 9, wala po papayagan na magtitinda. Lahat ng nasa vicinity ng simbahan ng Quiapo. Ulitin po namin, no? As you can see, when you go down, there are non-negotiable and tolerable areas allowed and not allowed na makapaghanap buhay yung mga kababayan natin dito sa baba. Meron dyan, evangelista, Villalobos, no? Pero non-negotiable ang Carriedo. Anything perpendicular to that, pinapayagan naman natin as long as may madadaanan ng tao. But
very specific itong kapistahan. Eh, sanay naman na sila sa akin na pag nag-aalkalde tayo na may particular na araw sa Quiapo, pagkapistahan ng Quiapo, na talagang kailangan nilang itiklop na mesa. Tawagan namin sa kalsada, tiklop na mesa muna tayo. So, 7, 8, and 9. Tatlong araw. Para naman na sa ganoon, yung makapaganda rin ang lungsod na makapaglinis kung mayroon pandumi, yung alisangan, maging maliwalas yung lugar. Buong area. Ulitin natin ha, buong area. Ngayon naman, siyempre, may tinatawag tayo mga sniper na vendor. Usually yan, tumitira yan sa Loton, sa Calaw, sa Tato Avenue. Hindi, okay naman. Eh, alam mo, minsan nag-aahari mo na lang naman yung ating mga kababayan. But as much as we can, ang pakisuyo namin, una, huwag na kayong sumabay sa daraan. Kasi baka masira lang yung hanap buhay. Two, very specific ito, no? I hope, huwag po kayong magtitinda ng bagay na gagamit ng may mga matutulis na gamit. Katulad ng stick. Yan. Kasi marami sa mga deboto natin nakapaan. At based on past data, historical data, with regard to our patient during the course of these activities, eh marami talaga sugat sa paang inaabot dahil nabusok ng stick. So, halimbawa, nag-ahari mo na kayo sa Top Avenue, talaga namang pupuntahan kayo ng tao pag nagutom ang tao. No? Talaga namang may bibili ng tubig. Hanggat maaari, huwag mo yung gamit niyo. Pangalawa, ang DPS will be everywhere. Yung may nakasunod lagi yan. Kaya kung makikita ninyo, pag habang nagtatraslasyon, ang nasa likod, pamahalaan. Yun yung naglilinis para for the general public. Pagka alis ng traslasyon sa particular area, madadaanan agad siya. Hindi na mabibili. So, hanggat maaari sa mga dadako dito sa lungsod at mga taga-lungsod ng Maynila, huwag po natin ibato ang mga pinaggalitan natin ng ating pinagkainan. Ilagay ninyo sa mga tamang sisidlan, ilagay ninyo sa gilid hanggat maaari. For your own safety, and of course for efficiency of cleaning the city of Manila. So, ulit po, no? Masensya na kayo, para kami sirang plaka. Hindi naman kami, kahit makita nyo ang simbahan, paulit-ulit na nagpapaalala. Wala po, maganda na kayo, magayak na kayo. 7, 8, 9. Wala po. Non-negotiable ang lahat ng kalsada dito sa Quiapo. So, makapaganda kayo ng mas maaga. So that's, I think that's something that ahead of time, inform na. Although, makikipag-coordinate na rin ng ating DPS at ang ating hawkers to inform our vendors or hawkers in the vicinity. So, yun lang po. Thank you so much, Mayor. And another last two, diba? Another last two. Wala katapusan yung last two natin. Okay, guys. Sorry, pero nasi Kuya. Tingin sa natin po Radyo Pilipinas. Kay Sir, yung nabanggit nyo kanina, si Father Ata, yung sa Manibela, first time gagamitin. Yun. First time gagamitin, ito ba yung makakatagal sa mahabang posisyon po? Kakayanin kaya niya, lalo na first time gamitin. Nasubukan na ba ito kahit sa... tsaka ng klaseng Manibela?
Dati ho, ang ginagamit natin ay parang timon ng pangkat. Ngayon ho, ito ay gagamit ng manibela. Sa experience ho ng gumagawa nito, yung saraw, tingin nila mas matibay yung ating chassis system at yung maneuvering ng andas ngayon sa paggamit ng manibela. Although hindi pa ito power steering, power steering pa rin ito. And hopefully, minsan natanong ni Father Jay, sa darating kaya ang panahon na fully automated o power steering na yung ating andas. Hopefully, dahil nga ito ay work in progress, sana makakuha tayo ng mga bagong teknolohiya para mas maging maayos ito. Pero we expect na mas makakatulong. Dapat matibay. Kaya naman po makasurvive ng bagong pag-adjust sa manibela sa kabaw ng piston. At saka what ifot ng sana kung magkakaroon ito po. Actually, yung pong manibela po yan, hindi naman siya talaga ang gabay ng andas. Palaging yung tao pa rin sumasalyan ng andas. Magugulat kayo kung nakita ninyo yung tinanggal namin isang gulong sa harapan. Put talaga to nakadikit na sa bakan. Mangyari, kahit na nakatagilid na yung gulong, na isasalya pa rin ito ng paapante. Kaya ho, yung manibela na to ay para lamang tumulong na huwag tayong laging mabalahaw sa mga bangketa ng kalsada. Yun lang ho ang silbi nito. Hindi ho ito talaga para i-giya ang buong andas. Ito ho ay pangtulong lamang sa pag-iya. Tao pa rin ho, ang ating mga iyos, ang ating mga malanay, ang ating mga deboto, ang ating mga mamamasan, ang tunay na nagdederehig ng ating andas. Maraming salamat po. Thank you so much. Okay. Sige, kuya. Siya na yung magkasama kayo. Okay. Dr. po, Felix Dinosores po from Technical ABS po. Kay Mayor po. Mayor, tanong lang po sana namin for the MTRMO, yung sa footage po. Kailan po kaya kami pwedeng mag-ocular or kailan din po kami pwedeng mag-set up? Pwede naman. Kasi alam ko, gusto rin yung makita yung nangyayari sa Loretta ngayon. Ganito lamang, no? Busy-busy lang si Director Arnel Angeles ngayon for the past 3 days. Pero I think within the week, I will advise him after this, call him to allow you guys your technical na makapasok at maka-access sa video. Sure. Follow up lang po, Mayor. Pwede po ba mag-live dun sa area? Pwede. Pwede. Kaya kasi nga, ayokong malimit yung vista ninyo for purposes of reporting. Because it's very crucial for the church and the city government na ma-informahan ng real time yung ating mga kababayan. Kasi iba dyan, nanonood muna ng TV, nag-aantabay muna, saan na babanda? Saan na babanda? Nag-aantabay yan, saka sila dadako. Meron silang mga ganon. So, it's very crucial ang participation ng media in real-time updating na kung ano ang sitwasyon ng translation. Thank you po. Okay, thank you so much sa ating po mga friends. Dito po na nagpunta na ating mga kaibigan ng media. Thank you so much po sa pagpunta niyo sa ating press conference. And sa pagkakataon ito, hihingin po natin ang closing message po, closing remarks mula po kay Father J. Tijuana na ating ano dito, ating hermano, ayan, hermano. Sanay na po si Mayor. Ako po ay ikasyang nakuha ko pa lamang po dito sa Quiapo. This will be my first Nazareno 2026 Fiesta. At actually, I try my best to listen if I'm learning a lot from you. Although for the past several weeks po, I was able to
meet a lot of people in the local government po ng Manila, and to my surprise ay na-overwhelm ako dahil sobra pala, no, to the region, to the national. Nakaapak tuloy ako ng Malacanang because of mahal na Diyos Nazareno. Maraming salamat po, nakaapak ko ng Malacanang. It is considered pala a national security event. Kasi nung aking mga previous assignment ko ng mga parokya, pag naghahanda po kami sa piyesta, kausap ko lang po ay mga barangay captain. Ngayon ay the mayor of the city and the national, from the uniformed personnel, Department of Health, to the intelligence community, ang dami ko po nakilala. And I'm just overwhelmed na talagang the devotion sa ating mahal na po Jesus Nazareno has reached this point, this level. Ang ating panalangin lamang, nakikita yung tigil sa devotion, kagaya ng tatlong salita, devotion, translasyon, mission. Yun ang naman po talaga, no? That after each celebration, meron tayong tangay-tangay na hangaring maglingkod sa kapwa at tingnan at harapin ang pangailangan lalo lang ng mas mahihirap. No? Everything here will be in vain if this will not bring us to a position of a servant. If this translation fiesta will not trigger in us a drive or a zeal for service or mission, I don't think mahal na po Jesus Nazareno will be that satisfied. We are all called to servanthood. We are all called to reach out to each other, to take care of each other, especially nowadays at this time po. So, devotion is just the first. It's just the first level. It's not enough that we start as a devotee, end up just as a devotee. We have to go to a period of translasyon. Yung proseso ng pag-aalam, pagkilala, pagkilatis, pagtuklas, hanggang dumating tayo sa level na nandun ka na. In public service, you're already doing things that you would want ordinarily do for others. Yung mission, yun po ang ating gustong mangyari dito. Why we're trying our best. We're investing so much time. People, talagang we are, na-istorbo namin yung maraming tao po, no? To the national level. All of this, iniaalay nitong mga kausap namin sa mahal na po ng Jesus Nazareno para naman po ang mga debotong milyong-milyon dumating sa punto na ang devotion nila tutuloy sa misyon. And if you can imagine, if the Filipino people will have that spirit of mission and service, masarap ang Pilipino. Masaya sa Pilipinas. And Father Jonathan reminded me, kung may mga narinig tayo kaninang mga restrictions, there are naman options. No? Hindi naman natin pinagbabawal and then that's it, that's all. Hindi, may options naman. So kung sinasabi po natin huwag tayong sumampa, dapat ay sumamba, pwede naman po yung panyo, hindi pa natin na-addition sa mga nasa mga grassroots community, no? Doon po yung mga ihos by the side of the Nazareno. They will make it sure na makikita ang Nazareno, hindi na natatakpan yan. I-itsa nyo lang sa kanila, ipapahid po yan, ibabalik sa inyo. Yan po, pwede po yan. And din yung sa likod po, no, the last part ng cruise, pwede po doon. Pero huwag na lang po tayo siguro talagang sumampa. Dahil pagbaba ninyo, sigurado may masasaktan po. Ano po? Hindi rin gusto ng Panginoon na nakaabot ka nga, naka-akit ka nga, tapos may nasaktan naman nung bumaba ka. I don't think God will be happy to see people getting hurt because of the procession. No? Para sa Panginoon, mas mahalaga pa rin yung kapakanan, yung kakaligtasan ng bawat isa. The more na makita ang Nazareno, if this will take 22 hours, if this will take 24 hours, as though ang mahal na po sa Nazareno nakikita ng lahat, that's okay. Pero kung 18 hours, 10 hours, lahat naman nakatakip naman ng mga katawan natin, nakaharang dun sa Nazareno. I heard, Mayor, one story na nandun lang siya sa sidewalk because he was too weak para lumapit. Nakita lang niya, dumaan mahal na po sa Nazareno. According to him, he felt that instant healing. So imagine how important na talaga maitaas ang Jesus Nazareno. Na hindi natin itatakpan na tayo magmumukhang bida. Ayun yung kabilin-bilinan ko po sa mga ihos. Ano po? Hindi tayo ang bida. The more na maging bida ang Panginoon Jesus Nazareno,
the more na pagpapalain tayo ng ating mga pamilya at ang ating bayan. Pero pag ating siya tatakpan, ang mauuna dyan, ego, pride, aatras at aatras tayo. We don't want that to happen. Ano pa? May ilang daang taon na po ang ating tradisyon ng translasyon. I think this is the time for us to deepen our devotion, to level up our understanding of this devotion po. Ano po? Again, maraming salamat po kagagalang alkalde po ng Maynila, ang ating mahal na mayor. Of course, sa mga nakasama po na, nandito yata si Kuya Bong, si Alex, para sa bayan. Para sa bayan. Until mag-New Testament, are you familiar with Magnificat, yung Ave ni Maria? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Tingnan niyo po ang letra na yun. Yung mga letra ng dinadasal, inaawit ng mahal na Birhen Maria, hindi para sa kanya, kundi para sa bayan ng Israel. Ang faith po natin, the Christian faith, is founded in a charity and concern for the country. Yun po talaga. Kaya kung pupunta tayo devoto doon, daladalang natin yung sarili nating kahilingan, I don't think you have reached a certain level of maturity. Ang totoo po talaga, if we are to look into the scriptures, deeper into it, ang tunay pong pananampalatayang Katoliko ay pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa bayan. Sa kapwa. To our country. Yan po. So maraming salamat po again sa inyo lahat. Pagpalain po kayong lahat ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang rektor and para